Ang Makabayan po, kasama po ang iba pang mga organisasyon mula sa iba't ibang sektor, ay naghain ng impeachment complaint laban kay Presidente Marcos sa ground po ng betrayal of public trust. At sa ilalim po nito, merong tatlong impeachable acts na amin pong isinama sa aming impeachment complaint bilang batayan nito, at ang tatlo pong ito ay una, yun pong pag-institutionalisa, no, ng korupsyon sa pamamagitan ng iskema na tinawag na baseline balanced managed parametric formula, no, o yung tinatawag na BBM parametric formula. Ito rin po yung sinasabi na Cabral formula, no, na kung saan sa ilalim po ng formula na ito ay nakapaglaan, no, ng bilyon-bilyon, halimbawa 800 billion noong 2023 para sa flood control o sa mga infrastructure projects, no, na kung saan ito naman po ay naging source ng korupsyon, no. So naging sistematiko po ang paglalaan ng pondo sa ilalim ng BBM. And as a matter of fact, from July 2022 hanggang 2025, sa ilalim po niyan, merong flood control projects worth 542 billion pesos. No, napakalaki po, bilyon-bilyon, daang bilyong piso, na ito na nga yung iniimbestigahan at nakita na napakaraming amount o napakalaking amount, no, ang nakurap, no, o ibinulsa ng iba't ibang opisyalis ng gobyerno, at kasama na rin yung nasa Kongreso at Senado, no. Yung pangalawa po na batayan or impeachable offense ay yung pag-abuso sa unprogrammed appropriations, no. At actually sa ilalim po ni Presidente Marcos, talagang lumobo, pinakamalaki sa kasaysayan yung inilaan para sa unprogrammed appropriations. Noon pong 2023, meron pong 800 billion pesos ang inilaan sa unprogrammed appropriations. 2024, mga 700 billion pesos ang inilaan sa unprogrammed appropriations. At hindi lang po yan, ay naging standby fund po ito, no? Or tinatawag na slush fund, na naging naging allocable, no? Ibig sabihin ay sa pamamagitan po ng unprogrammed appropriations ay na ibibigay, no? Pwedeng ina-advance pa nga yung pera, no, na ibinibigay o kickback ng mga national leaders at saka yung mga legislators natin. Ang pangatlo po ay yun nang kickback. At dito po ay sa pamamagitan ng testimonya ni Zaldico, no, dati pong chair ng Appropriations Committee ng Mababang Kapulungan, at ganun din yung testimonya ni Yusek Bernardo ng DPWH ay napag-alaman, lumabas na yung testimonya ni Zaldico, halimbawa, sinabi niya na merong 100 billion, no, na insertion na utos mismo ng Malacanang, no. At itong 100 billion dito, 25 billion ang kickback, no. At ang testimonya pa niya ay mula 2022 hanggang 2025 ay mayroong 56 billion pesos na kickback. Ito po naman ay kinumpirma rin o kinorroborate ni Yusek Bernardo, at sinabi niya sa kanyang testimonya na naghatid siya ng 8 billion pesos, no? At doon sa doon sa mga tauhan sa Malacanang, at ipinapalagay at sinasabi na ito ay ito po yung yung kanyang special assistant ni presidente, no? At sinabi rin na 2 billion
ang mismo, no, na pinapalagay na napunta kay Presidente Marcos. So, ang ibig pong sabihin nito ay talagang nandoon mismo sa tutok, no, ng ating gobyerno, no. Ibig sabihin doon mismo sa Malacanang ang nagdisenyo, no, at responsable dito sa kung saan ang pondo ng ating bayan ay naibubulsa, no, ng ating mga opisyales ng gobyerno. So kami po bilang sabihin natin katungkulan ng isang tapat na Pilipino, nakita namin na mapapanagot yung ating mga opisyales at isa ang paraan nito ay sa pamamagitan ng impeachment.